Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgos. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. So, yung topic natin ngayon is kung sino itong nag-iisip sa'yo ngayon, ano. And, yeah. Para sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na lang, guys. Feel free na mag-comment sa baba. Kahit po heart-heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin, guys. Please do comment down below. And sa mga gusto pong magpa-personal reading, being tarot reader, search mo na lang siya sa Facebook. This is for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Sino yung nag-iisip sa'yo? Let's start your reading. Sino ang nag-iisip kay Virgo ngayon? Please, Spirit guides, angel guides. You do have here the child. What's with the child? Spirit guides, angel guides, please tell me. What's with the child? Clarify natin. Pathway, and you do have here official person at the bottom of the deck. Yan. You do have here the child in the pathway. So, might be itong person na nag-iisip sa'yo ngayon is someone who is very immature or someone na hindi pa niya masyadong alam kung paano i-express yung emotions niya. This person ay maybe meron din kayong connection na may kinalaman sa children or child because you do have your child, so pwedeng may usapan or may connection kayo na may kinalaman sa bata, and you do have your pathway. So I feel like this person I currently may mga new beginnings na pwedeng nakakapagpasaya or may mga new beginnings na nangyayari sa buhay niya ngayon. And yeah, anyway, tell me about this person. Ano yung mga iniisip niya towards Virgo? Ano yung mga iniisip niya towards Virgo? May narinig akong nagbuntong hininga. This could be a reading. The butterfly is here. Wait lang, guys. And the clock. Bottom of the deck is the axe. So might be there's separation na nang yayari sa inyo nitong person nito. This person couldn't move on. Hindi siya makamove on. Nakikita natin that maybe there's new beginnings na nangyayari sa kanya ngayon na parang nagiging dahilan kung bakit nagkakaproblema sa separation or kung bakit nagkakaroon ng separation sa inyong dalawa. This person hindi talaga siya makamove on. Could be someone in the past. I feel like this person nakamasid or nakatingin lang siya sa'yo regarding sa mga new beginnings mo, whatever kind of new beginnings ang pinagdadaanan mo ngayon. Maybe new beginning regarding sa career, regarding sa love, whatever, no? Nakikita natin na maybe may karmang pinagdadaanan ngayon ito person na ito. I feel like itong person na ito is sa ngayon parang kailangan niya pa ng more time. Kailangan niya pa ng time. Kuha tayo ng ibang card. Bakit kaya iniisip nitong taong to?
By the way, this person is really attracted to you, ha? Attracted siya sa'yo. So, nakikita niya, maybe, you are the butterfly and, you know, yung person mo is the child. So, pag ang bata nakakita talaga yan ng paru-paro, talagang sasabihin niya, oh, there's a butterfly. Diba? Parang nandun yung interest. And the same feeling ang nararamdaman natin na nakukuha natin sa kanya. Kung naiisip ni kanya kasi dahil una sa lahat, kapansin-pansin ka ngayon sa mga ginagawa mo, sa mga nangyayari sa buhay mo. And I feel like sa mga new beginnings na nangyayari sa'yo. And I feel like if this is a past person or an ex, feeling niya you are already healed or naka-move on ka na. But this person still has this longing for you. Andun yung longing, parang hindi kanya kayang basta-basta bitawan or alisan or hindi nga siya maka-move on. This person, alamin natin bakit kanya naiisip. Bakit kanya iniisip? Hindi lang basta naiisip kasi pag sinabi nating naiisip, basta ka nalang pumasok sa isip niya. Pwede ganon. Yung sa kanya talagang iniisip ka talaga niya. Parang may time talaga na talagang ikaw yung iisipin niya, no? And why is that? Bakit ka iniisip nitong taong to? The Eight of Swords is here and the Three of Swords. Knight of Swords. The Fool and the Queen of Swords. The Six of Cups is here at the bottom of the deck. I feel like yung person na ito is like waking up. Nagigising siya sa isang katotohanan or maybe nagigising siya sa connection na meron sa inyong dalawa. And itong person na ito is like, I don't know kung may third party na involved ha, pero this person might be with the Three of Swords. Yeah, there's another person na involved dito and pwedeng may stuck na connection, so hindi ko masabi kung ikaw or yung person mo, but kung sino man, etong person na ito, kung nasa kanya, parang gusto niya mag-get out or umalis sa situation, and then with the Fool, gusto niya mag-take ng risk sa connection na ito. Pero with the Queen of Swords, hindi niya pinapahalata yun. Diba? Kasi hindi nga niya alam kung paano i-express yung kanyang emotions. But if this is you, na nasa isang relationship, etong person na ito, gusto niyang umalis ka dyan sa relationship na yan, then because I'm here, na parang feeling niya napakatanga niya kasi hinayaan niyang ikaw ay mapunta sa isang relationship na might be nakikita niyang hindi okay or hindi bagay sa'yo. This person is like nagigising siya sa katotohanan sa mga nangyari in the past. And with the Six of Cups, this is a past energy. Number 6 is a past energy. So, pwedeng binabalikan niya yung mga nangyari na sa nakaraan and like parang may sinisisi or hinahanap siya sa sarili niya na bakit hindi niya ginawa yun, bakit niya hinayaan na mangyari yun. And this person is really dreaming and wishing that iba sana yung sitwasyon natin ngayon. Hinihiling niya na sana iba yung sitwasyon ninyo ngayon. And tell me more, please, Spirit Guides, Angel Guides. For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. What is this person's emotions towards Virgo? Ano yung emotion niya para sa'yo? Emotion ng person na ito towards you. By the way, nakakaramdam ako ng parang something na nagluluto. Either nagluluto ka ngayon while watching or nagkaroon na ng pag-uusap sa inyo ngayon habang nagluluto siya. I mean, once na nagkaroon na ng pag-uusap or communication sa inyo habang nagluluto siya. Whether
whether magkaharap kayo physically or through video call, through usap sa video call or sa tawag. So, pwedeng nagkaroon na ng pangyayari sa buhay ninyo na nagluluto tong taong to while talking to you. This could be a reading. Ngayon, emotions niya sa'yo is the Page of Wands, Knight of Pentacles, the Nine of Swords. Tell me more. Five of Wands, the Wheel of Fortune. Ano yung totoo? I just want to know. Ano yung totoo? Spirit guides, angel guides regarding sa emotions niya. Hindi ko to kukunin. Itong huli. You do have here the girl with the snake, and one more card. Anong totoo sa emosyon nitong taong to towards Virgo? Wait lang. Nagulo ang ate. I would like to shuffle the cards first. Anong totoo sa emosyon nitong taong ito regarding kay Virgo? You do have here the Paradise and one more card. Healthy choices. Bottom of the deck is the Hand of Cards. Okay, so ang person na ito is like, I feel like yung emotion niya sa'yo is kabaliktaran sa kung ano yung message niya sa'yo or sinabi niya sa'yo in the past. So, lalo na ang ating bottom of the deck is the Wheel of Fortune. So, pakiramdaman mo, ano ba yung, nagkaroon ba kayo ng pag-uusap regarding sa mga emotions ninyo in the past? And then maybe that is regarding your emotions and yung emotions niya, kabaliktaran doon. So, hindi ko alam kung ano yung sinabi niya sa'yo nung nakaraan. It is a message, maybe through video call, through what do you call this? Through pag-uusap na parang nagsasabi ng regarding sa emotions. And sa nakikita natin dito, maybe because there's a third party situation with the snake and the girl with the snake. So may boundaries, kaya niya ginawa yon. And I feel like yung totoong emotions niya is the Paradise. This person is really happy na nandyan ka sa buhay niya. And with the healthy choices, it's like kung ano yung nararamdaman niya para sa sarili niya, yun yung nararamdaman niya towards you. I don't know how is this possible, but ganun. Kung ano yung nararamdaman niya sa sarili niya, yun yung nararamdaman niya sa'yo. Gusto ko i-clarify to. Tell me about the health choices, please. You do have here the Five of Swords and the Lovers. So, I feel like ngayon ang nararamdaman niya sa sarili niya is guilty. So, yun yung nararamdaman niya sa'yo. This person is guilty of the fact na parang parang may mga hinayaan siyang mangyari. Parang ganun. So, ngayon guilty siya. For some of you, hindi ko kasi masabi na there's love. Kasi nga, etong person that is very immature sa kanyang emotions. Pero ang pinakamasasabi ko sa emotion niya is kabaliktaran sa kung ano yung sinabi niya sa'yo noon. So, what will happen in the future for you and this person? Spirit guides, angel guides, please tell me. In the near future for Virgo, you do have here the Queen of Cups, the Knight of Wands, Three of Wands is here, Five of Pentacles, the Chariot, and the Ten of Swords. Naramdaman ko yung energy ng reversal. So,
I feel like in the near future, dadating ang time na makakasalubong or makakahalubilo mo ulit itong person na ito. This person, sabi ko sa'yo, interesado siya sa'yo. And itong person na to will be more aggressive in the near future. Pag sinabi nating agresibo siya, pwedeng siya yung nakikitaan natin ng paglapit or with caution. Alam mo yun, yung may paglapit or may action tayo nakikita sa kanya pero with pag-iingat. Alam mo yun, may pag-iingat. And in the near future, I'm feeling a lot of love dito sa person na ito. So, I can see part of this person is kinikilig or kikiligin. So, maybe may kinalaman yun dun sa paglalapit or maybe a particular connection, communication in the near future. So, nakikita natin na pwedeng in the near future with the Chariot, I can see possible pagta-travel and tell me more about the future. Yeah, this person is going to chase you. You do have here the chaser and the cassette. Pwedeng, alam mo yung cassette is like nararamdaman ko yung rewind na energy dyan. So, might be mabaliktad yung sitwasyon. Pwedeng maghabol itong person na to na might be ikaw yung naghabol noon. Yeah, you do have your seduction. So, this person is really attracted to you. So, whether there's a third party situation or kanino man, nasa iyo man or nasa kanya, attracted talaga itong person na to sa'yo. And there's a lot of love here with the kisses. That's unconditional love and affection towards you. You could be dealing with your soulmate. So, sinasabi nga natin dito, hindi niya lang alam kung paano harapan niya yung, hindi niya lang alam kung paano niya harapin yung emotion niya noon. But with the dragonfly, I feel like regarding these changes na nangyayari sa kanya ngayon, dito niya nare-realize, dito niya natututunan, dito siya nagigising sa kung ano ba talagang meron sa inyo, and that is a soulmate connection para sa inyo. And this person is coming. This person is coming. Dadating siya. Nagawa siya ng action. And it is because na-realize niya kung ano ka ba talaga sa buhay niya. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.